Dahil malamig ngayon, ito yung mga movies na giniginaw yung mga bida at nasa malamig na lugar sila. Kulang ba yung sakit na ng lalamunan, nilalagnat, tsaka sinisipon sa sobrang lamig? Nang una, Alive. Based ito on true story tungkol sa isang grupo ng mga tao na matatrap sa isang malamig na bundok kung saan gagawin nga nila ang lahat para makasurvive sila. Grabe to, hindi mo rin naman sila masisisi na ginawa nila yung ginawa nila eh. Kasi kung ikaw din naman, gagawin mo yung lahat para makasurvive ka eh. Okay, next, The Day After Tomorrow. Sa pagkasira ng mundo, dito nga magkakaroon ng mga natural disasters kung saan kailangan makaligtas ng mga tao sa matinding pagbaha, pati na rin sa matinding paglamig. Bilang isang batang fan ng mga disaster movies, isa to sa favorite ko, lalo na yung part na nagka-tsunami nga doon sa gitna nga ng city, tapos nung nagyelo nga, tapos kamay na nga lang ni Liberty yung makikita mo. Next, Togo. Yung sinasabi kapag hindi ka magda-dine in eh, Togo po. Based din ito on true story tungkol sa isang lalaki at alaga niyang mga aso na maglalakbay sa malayo at malamig na lugar para magdala ng mga mahalagang mga gamot na sobrang kailangan ng maraming tao. Next, The Thing. Hindi ito yung kasama sa Fantastic Four ha. Isang grupo ng mga researcher ang nasa Antarctica ang matatakot ng sobra-sobra nang atakihin nga sila ng isang halimaw na kayang mag-anyong tao. Naman, dito nga nila gagawin ang lahat para makaligtas kung saan lalabanan nga nila itong halimaw na ito na posibleng isa na sa kanila. Sobrang nagustuhan ko yung ending of this film and I know na may remake to, pero panoorin nyo yung original kasi mas maganda yon. Next, The Gray. May part 2 and 3 to eh. Yung part 2, the blue, the green. Hindi ako makatawa, bawat tawa ko nauubo ako eh. Tuwang-tuwa ako dito doon sa final standoff niya doon sa mga wolves eh. Grabe, umaasa pa din ako hanggang ngayon na nanalo siya kasi malay mo diba? Grupo ng mga magkakatrabaho ang napasama sa isang aksidente matapos ngang mapunta sa isang gubat yung eroplanong sinasakyan nila. Napakalamig nga sa gubat na iyon at dito na nga sila magsisimulang maglakad para nga makahingi ng tulong na hindi nga magiging madali lalo na napapaligiran na pala sila ng mga gutom na mga lobo. Next, Frozen na hindi ito yung kumakanta and hold it back anymore. Technically, pwede na naman masama dito yung Frozen kasi naman malamig din dun eh. Ito sa tatlong magkakaibigan na na-stranded or na-trap sa isang chairlift matapos nga silang mag-ski kung saan hindi na nga sila makababa. Nasa mataas na lugar nga yung inuupuan nila, sobrang lamig nga, and bukas pa nga ito ulit magbubukas kaya naman dito nga sila gagawa ng paraan para makaalis at makaligtas bago mahuli ang lahat. Awa ko dito doon sa tumalon tapos may mga dumating pa na wolves. Grabe, para siyang si Delana kasi GG na siya. Okay, ito na yung last to ko. And ito yung last to ko, hindi ko pa talaga ito napapanood pero naririnig ko na. So ang last second to na last ko, The Hateful Eight. Tungkol ito sa isang grupo ng mga taong magtatago nga sa isang lugar habang may malakas na bagyo ng mga yelo. Dito nga nila malalaman na may connection nga sila sa isa't isa kung saan posibleng hindi lahat sila makakaalis ng buhay sa lugar na yon. Okay, pinakahuli, 30 Days of Night and papanoorin ko na to soon, promise. Nangyayari itong lahat sa Alaska kung saan may halos isang buwan na hindi nga nagpapakita yung araw. Kaya naman nababalot nga sila ng kadiliman kung saan dito na nga mas lalala yung sitwasyon ng mga taong nakatira doon matapos ngang may dumating ng mga vampira na gustong kumain sa lahat ng nakatira doon. So ayun lang naman, ang lamig, magkumot kayo, mardi kayo patulad sa akin. Magandang gawin ngayon, manood na lang tayo ng movie, humilata, tapos, ayun, manood nga. Hindi, uminom pala ng mainit na kape or Milo. So ayun lang, thank you.